Mga kapuso, paalala lang po, 73 days na lang at Pasko na. Kaya sa mga naghahanap ng mga panregalo sa kids, tamang-tama itong laro ang ibibida natin o ibibida nila Monica at Arn ang mga Lego dahil ilang years na rin itong kasama lagi sa mga wishlist ng mga kids. At ang mga parents approve naman dahil marami ditong matututunan kung ano-ano yan. Itanong na natin. Let's go! Let's go with Monica and Arn. Hi! Alright, good morning guys. Good morning mga kapuso. Good morning, Arn. Alright. It's a Wednesday morning po dito sa Unang Hirit dahil pumunta tayo dito sa HMA ng Mega Mall para sa kanilang Lego building competition which is actually part ng kanilang Lego exhibit. So, Arn, I heard meron ka daw trivia for us about Lego. Yes, Monica. Alam mo ba ang ibig sabihin ng Lego ay play well? At alam niyo rin ba na mas marami pang Lego minifigures o mga Lego na konting tao kaysa sa total na population ng tao sa buong mundo? Wow, akalain mo, Arn. Alam mo, bilib na talaga ako sa'yo eh. Laging magandang gising mo every morning. Nagre-research ka talaga. Pero Arn, alam mo ba kung talagang safe at ano ba yung mga benefits na nakukuha ng mga bagets sa paglalaro ng Lego? Ay nako, yan yung aalamin ko ngayon. Dahil ngayon kasama natin si Miss Carol Eustaquio na LEJ Marketing. Hello po ma'am, welcome sa Unang Hirit. Okay, so alam naman po natin ano sa Lego, talaga mga bagets usually yan naglalaro niyan. So ano po ba yung ideal age talaga ng pagsisimula ng paglalaro ng Lego? At early 2, pwede nang maglaro ang mga kids ng Lego. 2 years old, pwede na po. Paano po yung small parts? Hindi ba ito unsafe? Duplo na Lego. It's a big, unlike ng mga usual bricks na malalaki. So, the Duplo is yung mga kinreate siya for the younger kid na medyo malalaki yung bricks niya. Okay, so hindi sila machuchoke. Ano po usually mga benefits na makukuha ng mga bagets pag naglaro niya? In addition, aside from nagbibigay ng fun sa mga bata ang Lego, it helps their cognitivity, creativity, and motor skills ng mga bata. Okay, is it advisable po ba na kailangan may supervision ng parents or any adult kapag naglalaro? Or is it really safe na kahit sila-sila lang? Safe naman talaga ang Lego. Especially, ang Lego kasi may mga age category na pwedeng gamitin. Like, for instance, sa Duplo namin, it's 2 to 5 years old. So, it's safe para sa mga bata talaga. And then, the bricks naman po, yung mga bricks namin is from 7 to up. Okay, so it's safe naman pala for bagets. Okay, speaking of bagets, ayan, puntahan natin yung tinatawag nila mga Lego Whiz Kids na gumawa ng ilan sa mga nakadisplay dito sa kanilang exhibit. And ito nga si Little Rafael. Hi, Rafael. So, nasan ba yung ginawa mo dyan? I heard meron ka daw ginawa na kakaiba. Patingin. Ayun, anong tawag dito sa creation mo, Rafael? City corner. City corner. So, bakit ito yung napili mo? Pakita natin. Ay, may mga maliliit pang tao inside. Tapos parang may nagtitinda ng pizza. Tama ba? Bakit ito yung napili mong gawin? Kasi para meron makahan ng mga Lego. Ay, cute. Gano'n mo ito katagal ginawa? Last month. Last month. Okay. O sige, puntahan naman natin isa pang Lego Whiz Kid. Thank you so much, Rafael. Ayan. Ito na si TJ. TJ, yan ba yung ginawa mo? Ang galing-galing naman. Anong tawag dyan sa gawa mo? Pangalanan natin, Little TJ. Pwede ko ba pangalanan Little TJ yan? Okay. So, bakit ito yung napili mo na design, TJ? Because I want to make Lego. It's fun to make by your imagination. Okay. Ito gano'ng katagal mo naman siyang ginawa? It is easy to build. So, mabilis mo lang itong ginawa, TJ. Ayun. Akalain mo yung mga bagets, madali lang nilang naggawa yan. So, sabi pagbabalik mga kapuso, ako naman, susubukan kong gumawa at hahamunin ko itong mga Lego Whiz Kids sa paggawa nga nitong kanilang mga Lego sa kanilang Lego Building Competition. Dito po yan sa SM Mega Mall. Back to studio. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magmumula ka sa lugar kung saan unang hirit, ang saya-saya. Alright, welcome back po sa Unang Hirit. At ngayon meron tayo mga bisita dito sa atin na talaga namang kakaiba. At syempre, ito yung papakilala ko sa inyo, hindi nakakaiba to dahil sukin na natin dito. Kakaibang galing talaga ni Kuya Noel na Rafael ng Avalon Zoo. Hi, Noel. Good morning, Suzy. Ayan, sino ba to? Ang cute naman ito kanina. Yes. Ganito yung pwesto niya kanina. Hanggang ngayon ganito pa rin. What is this? We're talking about cats? This is a bear cat. Bear cat. Apo. Although they're called cats, no? Itong bear cat, saka itong alamid mamaya na Oo. natin, hindi talaga sila cats. Although they have
cat-like features, kaya natatawag silang cat. Ano ang cat-like features nito? Yung whiskers nila, actually yung mukha nila parang pusa rin. Okay. Pero yung habits nila, tsaka yung general morphology nila ay hindi naman talaga sila pusa. Medyo they're- malayo nga. Medyo closely related naman sila sa cats. Alright, so bear cat is not a cat. Why would they call it a bear cat? Kasi mukha siyang bear na mukhang cat. Yun na lang yun. Pero ang tawag talaga dito sa Southeast Asia ay binturong. 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 So dito sa Binturong. Philippines, makikita siya sa Palawan. Sino ang kamag-anak nito? Saan siya mas malapit? Okay, ang kamag-anak niya, yung susunod nating hayop, itong alamid. May popcorn nga Oo nga, ito. may Totoo, popcorn may yan, di ba? popcorn. Weird. Fruity May musky popcorn. odor. I Nag-emit love siya ng it. fruity musky I odor. love it. Ito yung tinatawag nating alamid or musang As na in yung tulog. coffee Oo. alamid. Yan, no? siya yung nag-ano nun. Actually, kumakain siya ng mga fresh na coffee beans. Yes. Then, nai-extract niya kasama nung kanyang poop, yung beans na buo pa, na fermented na. Kaya merong parang gamey flavor. Yun yun. At mahal yun, yung coffee alamid, di ba? Kasi mahirap hanapin eh. Biro maghahanap ka ng scat nito, hanapin mo na merong na may Oo beans. nga. Oo. diba? So walang farm na ganito na meron kang alamid na inaalagaan Sa for the... Vietnam, inattempt nila na i-farm. Pero iba daw yung lasa. Iba yung lasa. Kailangan wild talaga. So this is not a cat either. Hindi rin siya cat. Although tinatawag siyang civet cat. Kasi nga, pag nakikita mo yan sa malayo, akala mo pusa eh. Ganon. So yun ang nun, kaya tinatawag din silang cat. So ano ang tunay na cat? Ang tunay na cat, yun. Yon, yung tiger. Meron tayong example ng Okay. tunay na cat, tiger. So nandito Ayan. siya ngayon para ipakita lang natin kung ano yung totoong cat. Ayan na totoong cat. Yan yung Member ng yung cat mga lion, tiger, yan ang mga totoong cat. Yung pusa natin sa bahay. Oo. Totoong cat. Attorney Noel, pwede bang alagaan itong mga to sa bahay? Ay, hindi Ay, po. Attorney Noel! Kasi napatingin ako kay Attorney Oo nga. Gabby! Attorney, umalis ka dyan! Kuya Noel, pwede bang alagaan ang mga ito ng private citizens? Well, according sa Republic Act 9147. Aba, kabisado. Ang Wildlife Act, no? Any wildlife in any form and its derivatives ay bawal alagaan or bawal i-trade. In Bawal general. alagaan, Oo, bawal i-trade. Bawal siyang maging subject ng trade. Sadly, ngayon, katulad nitong mga bear cat, itong alamid, ay medyo nagiging subject sila ngayon ng illegal wildlife trade. Dahil, yun, So kinukuha don't sila sell from the it, wild. don't buy it kasi may laws against it. Pwede kayo makulong pag mahuli kayo. Yes, Thank pag you so nakakita much. kayo ng ng mga nagtitrade nito or yung nagbebenta, Susumbong kanino? sumbong nyo sa pinakamalapit na DNR office Yun. o kaya sa Protected Areas and Wildlife Bureau sa Quezon City. Ayan, thank you so much, Kuya Noel. Magbabalik po ang unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangungulakan. Unang. Tanda ka na? Servisyong totoo. Ang lakas lang ng hirit. Ang saya-saya. Alright mga kapuso, may napulot pong aso si Mark Daniel. Mark Daniel, sa mo to nakita? Diyan po sa may terminal ng bus. So kung sino man po yung may-ari o nakaiwan ng asong to, kung pwede hong i-claim, Oo, sa Jamboree Gate, hanapin ka lang, no, Mark Daniel, dahil nandito ka lang sa labas. Sa tapat po yan ng GMA at pwede nyo i-claim ang inyong aso na nakuha niya kanina alas 10 ng madaling araw, right? yes. Okay, Alright, sige. punta lang po kayo sa Jamboree Gate. Samantala, balikan po natin ang barkada ng unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangungulakan. Unang hirit. Unang ka. Servisyong totoo. Ang lakas lang ng hirit. Ang saya-saya. Puso nating Zambongenyo dito sa Metro Manila, inimbitahan kayo para sa 50th anniversary celebration ng La Hermandad Zamboangueña Foundation Incorporated. Kasabay na rin yan ang pagdiriwang sa kapistahan ng Our Lady of the Pillar. Sa October 23 yan gaganapin sa Manila Polo Club sa Makati City. For details, call the telephone numbers on your TV screens. At kaugnay po doon sa nawawalang poodle na pinanawagan po namin kanina, mamaya po sasama ng GMA News si Mark para i-turn over sa isang animal shelter ang nasabing aso. Magbabalik po ang unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Observe, play. Alright mga kapuso, Wednesday na at ang mga mahihilig sa adventure tututok na naman sa Born to be Wild mamayang gabi. At next level na ang gimmick ni na Doc Ferds at Kiko dahil balik na naman ang Born Expedition Series. Tatlong magkakasunod na episode po yan ng mga bigating paglalakbay nila. Mamaya na yung gabi after Saksi. You're on the front line, everyone's watching.
Okay, maraming salamat sa pagtambay. Bukas na ulit tayo magkita-kita. Dito lang sa Unang Hirit! Bye, Kapuso! Ang programang ito